magpakailanman, Panginoon. And nararapat lamang na kayo ay papurihan, Panginoon. And Lord, tonight, bago kami magpatuloy, nais po namin humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin, Lord God. Kami po humihingi ng paglilinis ninyo, Lord God. And Lord, tonight, we just want to commit everything to you, Lord. Ang gawain ito, Lord God, ay para sa inyo. Kayo lamang ang maitaas, Lord God. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay umawi para sa Panginoon. ngayon at kailanman.
habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang Maraming salamat, Panginoon, na hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi niyo kami iniwan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At patuloy namin itong panghahawakan, Panginoon. At nais ka namin purihin at sambahin buong buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa iyo lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Naririnig niyo po ba ako? Thumbs up po. Amen. Praise God. Thank you, Kuya Ray, Ate Alice, Ate Jessie. So, tunay nga na ang ating Panginoon ay walang katulad. Amen. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Masarap po talagang umawit sa Panginoon at i-declare yung kanyang kabutihan, kadakilaan sa ating buhay. So, welcome po muli sa bawat isa. Welcome po sa ating online midweek service. So far, karamihan po ay kapatiran. So welcome po kay Raquel from Hong Kong and kay Ate Priscilla from the Philippines. Glory to God na ma-maximize po natin yung gamit po ng ating online. Sa pamamagitan po nito, mas lumalawak po ang pag-share ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, huwag na po nating patagalin. Alam ko pong excited na ang bawat isa. Ako po kinakabahan. So, manalangin po muna tayo. Amen? Amen. So, let us pray. Ihanda po natin na ating mga puso't isipan sa mga oras na ito, ating mga sarili. Once again, Lord God, hallelujah, magandang gabi po. We thank you, Lord God, for this night that we are gathered once again, Panginoon. Hallelujah, salamat po, Panginoon, na ang bawat puso, Panginoon, ang bawat anak mo ay narito, Lord God, upang makinig, Lord God, na yung salita. I pray, Lord God, that right now, that you will move, Lord God, sa gabing ito. Malayo man po kami sa bawat isa. Physically, we are not, Lord God, together. But, Lord God, we are in one, Lord God. We are in unity, Panginoon. And we, Lord God, our hearts are, Lord God, has a desire right now, Panginoon, in which, Lord God, na mas lalo pa pong lumalim ang aming pong pagkakilala sa iyo, ang aming pong relasyon sa iyo bilang pong aming Ama, bilang aming tagapagligtas. Lord God, I pray that you will hide me in the shadow of your wings. Lord God, I pray for your wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. And Lord, let it use me, Lord God, as your instrument, Panginoon, for your revelation this night. We expect great things from you. We expect, Lord God, hallelujah, banal na Espiritu Santo sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. We claim victory right now. And Lord God, we trust to you the rest of the night, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen.
Hallelujah. So, binabati ko po ang bawat isa. Hindi po lahat tayo nagkita-kita ng New Year. So, happy blessed New Year po mga kapatid. Sa bawat isa, hindi pa naman po huli ang lahat para bumati kasi first week pa ng January. So, since New Year po, nag-pray po ako and nagkaroon naman po ng revelation ng Panginoon na somehow maging malapit sa topic na ang topic ko sa taong ito. So, I pray na ang bawat isa ay mabuksan po ang ating mga puso't isipan at starting tomorrow, no, things will never be the same again when it comes kapag narinig po natin ang New Year. So, ano nga po ba ang New Year? So, di ba, sa bawat isa po sa atin, karamihan po sa atin, New Year, it is the time that we look back at the year or years gone by. Amen po ba? Personally, ginagawa ko po yun kahit po sa aming family. It's a time of reflection po sa amin or sa akin na ano ba ang nangyari nung nakaraang taon? Ano ba yung mga sitwasyon sa pamilya, sa trabaho, sa ating church, sa paligid. So it is the time for us to reflect, no, so sa mga nangyari, not just at the past, it is a time for us to reflect din sa mga changes na nangyari sa ating buhay, mga progress, at the same time yung mga plano na nais natin for this coming year. Amen po ba? So looking back sa nagdaang taon, hindi naman po lingid sa ating kaalaman yung pong naranasan, hindi lamang po natin ba't ng buong mundo na pandemic. Amen po ba? So, alam ko po na hindi naging madali sa atin, praise God, dahil hindi po gano'n ka-severe or hindi natin masyadong naramdaman ang pandemic dito dahil na kontrolado po agad or wala na po. Right now, meron pa pero it is beyond the control of our government. Pero sa ibang bansa po, sa ibang mga tao, hindi po ba malaki ang naging epekto sa kanilang pandemic. May mga nawala ng trabaho, may mga nawala ng mahal sa buhay, may mga yung iba nawala ng pag-asa, hindi po ba? Pero ang Panginoon naman ang siyang magiging pag-asa natin. Amen po ba? So, sa mga oras na 'to, marami po sa atin, hindi po ba kapagka New Year, yun nga sabi ko, ito sa time reflection, hindi lang po yun, may mga gumagawa po na sinasabing New Year's resolution. Uso po ba sa inyo yon? Noon, ginawa niyo po ba yun noon? Or ako kasi before, siguro nung mga college o high school, college, kasi dahil sa mga kaibigan, di po ba naglilista tayo ng New Year's resolution. Amen po ba? Kasi iniisip natin or gusto natin na sa susunod or sa pagpasok ng taon, hindi ba mas maging maganda ang ating buhay? Hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Mas maging mabuti tayo, mga ganun po. So, napapanahon po yung tinatawag natin New Year's resolution. Amen po ba? But sa mga oras na to, we will tackle about New Year's resolution in a Christian way or sa pananaw ng isang Kristiyano. Amen po ba? So, tinawag ko po itong, instead of New Year's resolution, tinawag ko po itong New Life Resolution. Kasi maaari po nating maging resolution ito, hindi lamang for this coming year, but for our whole life. Amen po ba? Because we are ang magiging foundation po natin, ang magiging ating pong magiging basihan ay ang salita ng Diyos. So matatagpuan po yan sa Proverbs verses 3, chapter 1 to 14. Amen po ba? New Life Resolution. So let us read our text. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 1 to 14, mahaba-haba po yun, so please bear with me. Basahin po natin. Chapter 1, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. 2, for they prolong your life many years and bring you prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Verse 4, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Verse 5, ito po yung maraming favorite o kaya life verse. Personally ko po at na marami pa sa atin. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight.
Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. Verse 11, my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke. Because the Lord's discipline, those he loves, as a father, the son he delights in. Verse 13, blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. So purihin po ang Panginoon sa kanyang pagkasalita, kanyang mga salita. So ito po pong Proverbs, ito po ay sinulat ni King Solomon. So kilala naman po natin si King Solomon as the wisest man in the Bible. Sinabi din na wealthiest po, hindi po ba? Napamunuan niya ang kanya nasasakupan dahil nung tinanong siya ng Panginoon kung anong nais niya, ang hiningi niya po ay wisdom, kapalit ng mga kayamanan na maaari niyang hingin sa Panginoon. So, New Year's resolution, ito daw po ay sinasabing a promise a person makes for the new year. Regardless of what resolution you commit to, the goal is to improve life in the coming year. So yun po yung ibig sabihin ng New Year's resolution. So marami po talaga sa atin, Kristiyano o hindi mananampalataya, ginagawa po ito. Dahil ito yung pangako natin sa sarili natin na or goal natin na mas magiging mabuti ako, mas magiging maayos ang buhay ko, or mas ipapractice ko yung mas magandang gagawin for this coming year. Yun po yun. Sabi daw po, ang tradition ng New Year's resolution ay nagsimula sa Roma noong panahon na 153 BC. Yung meron po silang isang mythical god na si Janus. Doon po kinuha yung January, calendar na sa January. Meron daw pong dalawang mukha yon. Isang backward, isang forward. Yung backward daw is looking sa past and yung forward is looking to the future. So, yung mga Romano, taga-Romans, or during December 31, ginagawa po nila, naglilista sila or they have this New Year's resolution and then nananalangin sila sa mythical god nila na si Janus. And then they believe na tutulungan sila ng mythical god nila na yon na ma-fulfill yung kanilang mga New Year's resolution. So until now, hindi lang mga taga-Rome, kundi buong mundo, karamihan man sa mga naniniwala, ginagawa pa rin itong mga bagay na to. Amen? So, since sabi ko nga karamihan gumagawa nito, so nag-google po ako ng nag-google. Ayun, ginugel ko po kung ano ba yung mga top 10 na New Year's resolution po ng mga tao. Amen po ba? So, ito po ay according sa Google. So, siguro halo na po yan whether mananampalataya or hindi mananampalataya. So, i-check po natin kung tayo man po ay merong ginawang New Year's resolution, baka po kasama po itong mga top 10 na to. Amen? So, number 1, lose weight. Yan. Kasama po ba kayo dyan? Gustong magbawas ng timbang, syempre po sa mga nakaraang panahon, kumain tayo ng kumain. Pasko, bagong taon, hindi po ba nadagdagan ng ating mga baby fats? So, number 1 daw po yan, the New Year's resolution ng karamihan po according sa Google is to lose weight, which is, totoo, hindi po ba? Sa part ko, hindi masyado. Pero marami din akong na-encounter na mga tao na yun, gusto nilang mag-lose ng weight this coming year. And the number 2 is to exercise, which is good for us naman. Amen po ba? Maganda naman na mag-exercise nga tayo. Number 3, yan, quit smoking. So, sinama ko po yan kasi nasa Google yan. Pero, alam ko naman po, kahit naman nananampalataya, meron pong iba sa atin na hindi pa naisusuko ang bagay na to. So, I pray na this coming year, amen po ba, and as we go through, no, you will realize na how important it is to quit smoking. Amen po ba? Dahil hindi lang siya masama sa ating katawan, sa ating health, dapat natin maintindihan ng ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu Santo. So, kaakibat po niyan is to quit drinking. So, isa pa yon. Mananampalataya ka man o hindi, mas maganda
that you will quit drinking. Amen po ba? Number 5, be a better person. Yan. Sabi daw po ng Google, marami daw pong nagkaroon ng ganyang New Year's resolution. Kunwa, a version 2.0 of yourself. Parang ganon. Number 6, spend more time with the family. Yan. So siguro, marami po yung abala na sa trabaho or kung ano pa man. So marami din ang gusto na mag-spend naman ng maraming time sa kanilang family. Number 7, alam ko, maganda po para sa atin dito. Spend less time on the internet. Amen po ba? Yan. So, kasi naririnig ko nga kay coach no, nagiging device or instrumento ng kaaway sa atin in which na sa halip na yung oras natin ay para na sa Panginoon, kundi nahuhook tayo kasi magbukas ka lang ng Facebook, hindi mo alam nakaisang oras ka na pala, mag-Netflix ka, makatapos ka ng isang palabas, 2 oras na pala. So hindi lang dahil sa Google to, pero para sa atin bilang mananampalataya, siguro mas maganda rin po ito. Number 8, be more organized. Number 9, get out of debt. So marami rin po yan yung makawala na sa utang or hindi na mangutang for this coming year. So isa din po yan sa top 10 ng New Year's resolution according to Google. And last is be more spiritual. Yan. So sa atin po bilang mga Kristiyano, nung ako po nabasa ko yan, pero nakakalungkot isipin na naging last siya. Hindi po ba? Kasi syempre, ito po sigurong survey na to is more on, ang tinanong is hindi mananampalataya. So siguro kaya naging number 10 lang yung be more spiritual. Amen po ba? So sabi ko nga po kanina, New Year's resolution, is it right for a Christian to make a New Year's resolution bilang mananampalataya? Masama ba na magkaroon tayo ng New Year's resolution? Actually, there is nothing in the Bible that speaks for against making New Year's resolution. Amen po ba? Wala namang sinabi sa Biblia na masama nga gawin yon. But this is a caution for us. Kumbaga babala para sa atin. To look at the focus of the goals and the motivation behind them. Bakit nga po kaya tayo gumagawa ng New Year's resolution? Ano po ba yung focus natin? Ano po ba yung focus natin dun sa goal na yon? And ano po yung motivation natin behind it? So, kinumpara ko po yung New Year's resolution and then para sa ating mga Kristiyano, yung tinatawag nating New Life Resolution. So, yung New Year's resolution, it is all about me. Di ba kanina, I want to lose weight, I want to be a better person, I want to quit smoking, I want to quit drinking. Hindi naman po yun masama, but pansinin niyo po, I want. So, karamihan, it's all about ourselves. Amen po ba? And then, most resolutions fail so quickly because God isn't a part of them. So, dapat yun po yung ma-realize natin na hindi natin na-accomplish yung mga New Year's resolution natin dahil hindi natin isinasama ang Panginoon sa mga bagay na yon. So, when it comes to New Life resolution, it is a resolution that is honoring God and or is agreement in God's word. We will receive God's help in fulfilling the resolution. So right now, ang itatakil po natin is not more on physical, is not more on being a better person, is not more on being pag-enhance po ng ating physical natin, but it's more on spiritual. Amen po ba? Since tayo po ay mananampalataya, maganda po na harapin natin ang bagong taon. Amen po ba? Nang mas lalo na lumago sa Panginoon, lumalim ang ating relasyon sa Panginoon, makilala natin ang Panginoon. Amen po ba? So instead of making this traditional New Year's resolution, let's make a new life resolution. Amen. Excited na po ba kayo? Amen. And sabi ko nga, ang ating pong foundation dito ay ang salita ng Diyos. So go back to balikan po natin ang ating theme verse, which is Proverbs verses 3, verses 1 to 14. Sabi po dito, nagsimula po si King Solomon sa verse 3, chapter 3, verses 1 and 2. My son, so tayo po yon. Do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity.
Yun naman po yung gusto natin, amen po ba? Ng bawat isa. So, sabi nga po ni King Solomon dito, he gives very specific details. Meron pong dito sa napapaloob na verses 1 to 14, we will have 6 top new life resolution. Amen po ba? Na in order for us to have a long life, to have prosperity and peace. Amen po ba? Prosperity, hindi lamang sinasabi ko sa physical, emotional, but all aspects of our lives. Kasama na physical, emotional, psychological, financial, especially spiritual. Amen po ba? So, kalimutan po muna natin yung ating mga New Year's resolution and let us focus our hearts and our minds right now sa ating pong bagong new life resolution. Amen po ba? So, okay. Let's go to resolution number 1. Yan. Resolution number 1, let love and faithfulness never leave you. Sabi po sa verses 3 and 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Love and faithfulness should be 2 qualities in everything we do. They should be our guiding light sa bahay, sa trabaho, sa churches, sa children, sa ating pong mga anak, sa mga bata, sa ating mga co-workers kung nasaan man tayo naroroon. 'Di ba? Sabi nga, do not write them in the tablet of our hearts. Bind them around our neck. Amen po ba? Sabi nga po kasi sa Mark 12, Jesus tells us that love is the greatest of the commandments. Jesus in Mark 12:30, and you shall love the Lord your God from your whole heart and from your whole soul and from your whole mind and from your whole strength. So kung sa New Year's resolution number 1 is we want to lose weight, sa ating po mga Kristiyano is number 1, let us love the Lord. Amen? Mahalin po natin ang Panginoon ng higit sa lahat, higit kanino, higit sa ano paman. Amen? Yun po yung number 1, I pray na maging new life resolution natin this year. And ano nga po bang sinasabi doon? If we will going to do that, then we will win the favor and a good name in the sight of God and man. Karugtong po yun. So, I pray this coming year, amen, let us keep love and faithfulness close to our heart this year. Amen? So, kung ang resolution po natin is we want to be a better person, of course we will, because we love God. If we love God, yun po yung pagmamahal na mai-share natin sa iba. We will be really a better person. Amen po ba? Amen. So, mabilis lang po tayo. 6 lang po yan. Number 2. Resolution number 2, trust in the Lord with all your heart. Sabi po sa verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sabi ko nga, marami po sa atin na life verse po ito. Napakaganda po nitong panghawakan. Hindi lamang po pala siya pangako ng Panginoon. Pwede po pala natin siya maging new life resolution. Amen po ba? Maging goal natin, not just for this coming year, but for our whole life, that we will going to trust the Lord with not just a partial, not just a little, but with all of our heart. My question is, do we trust God with our whole heart? Pinagkakatiwalaan ba natin ang Panginoon ng buong puso? Do we acknowledge God with all our ways? Amen? We need to trust in the Lord, trust that He will provide our needs. He will give us the strength that we need. He will give us the courage para harapin kung ano man yung mangyayari this year. He will give us peace. He will give us joy. Amen? We need to trust Him with our life this coming year. And then, in accordance to Jeremiah 17:7-8, ito po yung
verse ni Coach last Sunday, may po ba? At parang favorite verse na rin po niya dahil madalas niya sinasabi yon. Basahin ko po sa Tagalog. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Amen. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itatanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. At hindi matatakot pagka ang init ay dumating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Yun po yung bunga ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Tayo po ay magiging mapalad. Do ang ating ugat no nakatanim, ano siya sa streams na tayo'y mamumunga, magyayabong ating mga dahon dahil po we are being rooted in the Lord. Amen po ba? The Lord will be the source of our everything. Yon, amen. So, don't forget to trust our God with our whole heart and acknowledge Him in all of our ways. And sabi nga po sa Psalms 9 verse 10, those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Amen? Hindi po tayo pababayaan at iwanan ng Panginoon. Tayo na mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Amen? So, resolution number 2, number 1 is to love the Lord. Number 2 is to trust the Lord with all of our heart. Amen. So, punta na po tayo sa our new life resolution number 3. Do not be wise in your own eyes. Verses 7 to 8, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Ang tanong ko po sa bawat isa, when was the last time you made a decision because you thought you knew best and it turned out it was a wrong decision? Or in short, kailan ka gumawa ng isang bagay sa sarili mong kapamaraanan or ginamit mo yung kalakasan na hindi ka nag-seek or hindi ka humingi ng gabay sa Panginoon. Maraming beses hindi po ba even I nagagawa ko yon na there are times na nakikita ko na yung sarili ko, it's hindi na sa sarili kong kalakasan at hindi sa I use my own strength, my way to do these things. Amen po ba? At alam ko na ganun din po tayo. Anumang sitwasyon yon, nakakaranas po tayo ng ganung bagay, hindi ba? Na ginagamit po natin sarili nating kapamaraanan, sarili nating kalakasan. Amen po ba? And how did things work out? Ano po ba ang nangyari? Nag-succeed po ba? Though nag-succeed, alam kong nahirapan naman tayo dahil hindi yun kapamaraanan ng Panginoon. King Solomon is saying here, it's not that we should disregard our intelligence or common sense, but we should not depend on them. Amen po ba? We need to look to God in all that we do. Tama naman po na kaya nga po tayo nag-aaral, himit po ba para magkaroon ng kaalaman sa mga bagay, magdesisyon ng tama. But ang sinasabi po dito ni King Solomon, huwag po tayong dumepende sa atin pong mga kakayahan. Amen po ba? Lagi pa rin po nating isaalang-alang yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon. So, do not be wise in our own eyes. Sabi nga dito, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen po ba? So, sabi nga po sa Proverbs 28 verse 26, those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are kept safe. Sa Tagalog po, siyang nagtitiwala sa kanyang sarili ay lumalakad ng may kapantasan, ay mangmang. Ngunit ang lumalakad ng may kapantasan ay maliligtas. Amen po ba? So kung last year, sa mga nakarang taon, nagagawa natin na mas pagtiwala sa ating sarili, more than magtiwala sa Panginoon. I pray that this year, amen po ba, mas lalo nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Hindi sa i-disregard na natin ang ating kaalaman, but we will not depend on it. Amen? We will depend fully on the wisdom that comes from the Lord. Amen po ba? Amen. So, ngayon, I pray na ang Panginoon
The Lord will not be our last resort. Ganyan kasi tayo eh. Kapag may mga bagay na kaya pa natin gawa ng paraan, kaya pang solusyonan, gagawin natin. Pero kung wala na, saka lang po tayo lalapit sa Panginoon. So, I pray sa mga oras na to na hindi na po yon, or for this coming year, no, as being our life resolution, the Lord will be always our first resort. Amen po ba? Siya yung una nating tatawagan at lalapitan. Amen. Okay, malapit na po tayo. So, resolution number 4. At ito po, napakagandang resolution. Honor the Lord with your wealth. So verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. So January na po, we are talking here with regards to our finances. Amen po ba? So, kanina nakita niyo yung New Year's resolution according to Google, 'di ba? Out of debt. Marami po ang gustong makawala na sa utang, ganyan. So, ang tanong ko po sa inyo, kinakapos po ba kayo ng mga nakaraang taon or nagkakaroon ba ng pagkakataon na nakakautang po tayo? So, ito po yung magandang susi. Amen. Magandang magawin nating life resolution sa mga oras na to. Honor the Lord with your wealth. Yan. Amen po ba? Kasama na po dito yung pagbabalik natin ng ikapo na para sa Panginoon at yung pagbibigay ng offering sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga dito, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over the new wine. So yun po yung susi na hindi lamang po sa ating katawan, sa ating pong pamilya, maging sa aspeto po ng finances, maganda po na isaalang-alang natin ang Panginoon. Amen po ba? Dahil alam naman po natin na ang lahat po ay nanggaling sa Kanya. Amen? Everything comes from God and belongs to Him. So ano po yung nagwi-withhold sa'yo para hindi i-honor ang Panginoon sa area ng finances? Amen po ba? Sabi nga sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng meron tayo, lahat ng mga taong nakapaligid sa atin, even yung ating buhay galing sa Panginoon. Tayo lamang po ay Kanyang good steward, katiwala. So, why not we honor the Lord in everything that we have? More than ever, the first fruit, amen, of our crops. Amen. Kasi nga sabi, your barns will be filled to overflowing, your vats will brim over the new wine. So, sa mga oras na to, I pray na not just in financial aspects to na tinutukoy natin ito, we give ourselves, whether it's sa ating pong mga oras, sa ating pong mga talento, sa lahat ng treasure na meron tayo, amen, we must honor the Lord, amen. I-offer po natin ito sa Panginoon. It is a preparation, a heart preparation for what God wants to say to us and do for us. Amen po ba? So, I pray sa mga oras na to, mabuksan po ang ating mga puso pagdating po sa ating mga finances. Amen po ba? Sabi ko nga, we are a good steward. And kung hindi naman po natin nagawa this last year, so it's time for us right now, no? Umpisahan po natin this year to honor the Lord with our wealth. Amen po ba? So, malapit na po. Resolution number 5, do not despise the Lord's discipline. Verses 11 to 12, my son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent his rebuke, for the Lord's discipline those he loves, as a father the son he delights. So, siguro disiplina, I would say, kasi ako magulang na madali at times at hindi madali at times. So, lalo na kapag yung anak mo medyo matigas ang ulo kasi bilang isang magulang, hindi ba, mahal mo ang anak mo. So, ganun din po ang ating ama. Bilang ating ama, mahal niya po tayo. So, may mga pagkakataong pinadadaan niya tayo sa disiplina or tinatapik niya tayo. In short, amen po ba? Siguro ito consequences ng mga consequences ng mga wrong decisions natin, or may mga conviction na po sa part natin but hindi pa rin natin ginagawa. Kaya may mga times na pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga ganitong bagay.
So gusto ko pong i-point out, no, I mean, bigyan ng diin dito, lalo na yung mga bad habits po. Bilang isang mananampalataya, I would say na hindi na po dapat tayo naninigarilyo, hindi na po tayo umiinom, hindi na po tayo nanonood ng mga may mga or nagbi-visit ng mga website na may mga pornography or kung ano man pong mga worldly ways, mga makamundong bagay na ginagawa po ng mundo bilang isang mananampalataya. Amen. Didisiplinahin po tayo ng Panginoon bilang kanyang ama dahil mahal niya po tayo. So, sabi nga dito, do not despise the Lord discipline. God disciplines us because He loves us and we are His children. Tama po ba? So, lagi po nating tatandaan that discipline is essential to help us build godly character and to protect us. Para po sa atin yon. So, kung mga nakaraang taon, yung dinidesire mo na mag-quit na sa mga ganyang bad habits, paninigarilyo, pag-inom, I pray right now, no, maging seryoso po tayo sa mga oras na to. This will be our life resolution. Because if the Lord will discipline us, dadaan po tayo sa mga bagay na hindi po natin gusto, ayaw po nating mangyari yun, no? So, might as well na sumunod na po tayo sa Panginoon. Pero kung gusto naman po talaga nating madisiplina ng Panginoon, ayan, mabibuild po ang ating character. So, kung yun nga lang, dadaan tayo somehow in a hard way. Amen po ba? Amen. So, I pray this coming year, tayo po ay mas maging seryoso na sa ating pong buhay Kristiyano. Amen po ba? Sabi nga sa Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen po ba? So, doon din po sa mga nais magpagamit sa Panginoon, amen po ba na last year na dinidesign nyo na talaga na magpagamit sa Panginoon. I pray this time, no, buksan na po natin ang ating mga sarili, may mga opportunity na we can be of service sa ating Panginoon, whatever ways, kahit hindi man po nakikita nakikita po ng mga tao, but sa ating po mga puso, amen po ba, I pray na magpatuloy po tayo magpagamit sa Panginoon. Amen. Let us not despise is discipline kung dumadaan man tayo sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo. Amen. Sabi nga, this will build our character. Amen. So malapit na po. Hanggang 6 lang po tayo. Resolution number 6. Ayan. Search diligently for wisdom and find it. Verses 13 to 14. Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. So where do we find wisdom? Saan nga po natin mahahanap ang wisdom? Sabi nga kasi dito, search diligently for wisdom. Sabi kanina sa resolution number 3 natin, huwag tayong manangan sa ating sariling katalinuhan, kakayahan, but ito po ang ating gawin. We search for the wisdom that comes from the Lord. Amen po ba? Sabi nga sa James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. So, ito lamang po ang dapat nating gawin. If any one of us lacks wisdom, sabi sa James 5, we should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to Him. So, sa mga oras na to, isipin po natin na seeking Solomon when he was asked by God, what do you want? Instead of asking for material things, kayamanan sa mundo, he asked for wisdom. And ano nga po yung nangyari, amen? He became the wisest man in the Bible. He became the wealthiest man in the Bible. So ito po yung nagagawa ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. So sa mga oras na to, I pray na this will be our life resolution. Might as well na let us always seek the wisdom that comes from the Lord. Amen? Sabi nga, if we lack, we should ask Him. And He is our Father that will give generously the wisdom that we need. Amen?
katalinuhan ng gagaling sa Diyos sa lahat po ng desisyon na ating gagawin for this coming year, whether maliit o malaking desisyon. I pray na we will ask the wisdom. We will search diligently for the wisdom that comes from the Lord. Amen po ba? Amen. So as a recap, i-recap po natin yung 6 na yon ng ating pong top 6 new life resolution. So, number 1, let love and faithfulness never leave you. Number 2, trust in the Lord with all of your heart. Number 3, do not be wise on your own eyes. Number 4, honor the Lord with our wealth. Let us honor the Lord with our wealth. Number 5, do not despise the Lord's discipline. Number 6, search diligently for wisdom and find it. So, I pray, no, I pray na tinake down po nito and let us this as our maging personal new life resolution po natin. Declare po natin sarili natin na I will let the love and the faithfulness of the Lord will never leave me. I will trust in the Lord with all of my heart. Amen po ba? I will not be wise. I will not be wise in my own eyes. I will honor the Lord with my wealth. I will not despise his discipline, and I will always search diligently for wisdom, the wisdom that comes from the Lord. Amen po ba? Short, maikli lang but meaningful. Amen po ba? Hindi lamang siya maaari nating gawin o i-desire will be our goal for this coming year but for our whole life. Amen po ba? So, conclusion na po tayo. Maikli lang po. So, in our conclusion, yung top 10 New Year's resolution kanina, nagre-reflect po yun sa the business of our lives. Amen. So, kasi karamihan doon dahil sobra tayong busy. So, yun yung mga una nating naiisip na gusto nating gawin. Amen, for this coming year. Karamihan po sa atin. But ito pong top 6 resolution from the Word of God, ito po yung masasabi natin that will give us a new direction. Amen po ba? Bagong direksyon para sa atin. Amen. It will also, it's not about us, it is not, but it is more of our spiritual fitness. Amen po ba? They are not about what we try to do on our own, but it is about what God does by His power in and through us. They are about our relationship with God and each other and not just only for ourselves. And lastly, they are not temporal but eternal. Amen. Our new life resolutions are exercising but not our new life resolution are not about losing weight, about exercising. Sabi ko nga ito is more on our spiritual fitness. So, I pray na ito pong 6 na to sa mga oras na to. Yun nga sabi ko, let us make maging personal po sa atin. Amen po ba? And as I go through sa message na to, kahapon kanina, I had a realization no na ano bang nangyayari, what is happening in our sa ating pong mundo, sa pandemic and all, na mga nangyayari pong yan is makes me realize na malapit na po talagang dumating ang Panginoon. Amen po ba? Whether we like it or not, He will come soon. And ito pong mga bagay na to, no? So we will be more focused when it comes to our spiritual. Kasi ito po yung magiging isa sa mga paraan upang tayo po ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba? More than sa mag-lose tayo ng weight, more than for us to be a better person, no? This will help us spiritually at buong the whole us, no, to be prepared in His coming. Na this will help us to keep our focus not only for ourselves but being ready for His return. Amen. So, sa mga oras na to, sabi ko nga, let us focus not on temporal, but on eternal. Amen po ba? Yung po yung sabi nga sa Matthew, for where our treasure is, there
our heart is. So, yun lamang po, and I pray na ako rin po nabuksan po ang aking puso at isipan na sa mga oras na to na mas maging handa sa pagdating ng Panginoon hindi lang sa laban na hindi lamang sa mga sitwasyon or sa mga difficulties na harapin natin, but mas maging ready po tayo, equip, amen? Equip sa pagdating, handa sa pagdating ng Panginoon. Malapit na po yun, sabi ko nga whether we like it or not. As we look unto the heavens for His glorious return, the King is coming and we must be ready. Amen po ba? So, dalangin ko po na meron pong natutunan ang bawat isa, and salamat po. At kapag nakita po tayo, tinanong ko kayo, what is your life resolution? I pray na isa man po sa 6 na to maging bahagi po ng ating life resolution. Amen po ba? Amen. So, thank you, Lord. And let us close this night with prayer. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita na iyo pong binahagi sa amin sa mga oras na to. We ask for forgiveness, Panginoon, that on those past years na mas naging focus po kami sa aming sarili, sa aming pong kalalagayan. Instead of, Lord God, focusing, Lord God, of more on spiritual things, Panginoon, dalangin ko po sa mga oras na to na mas lalo mo po kaming tulungan, Panginoon, upang lumalim po ang aming relasyon sa iyo, upang lalo ka naming makilala, Panginoon, bilang aming Ama, bilang aming tagapagligtas. Hayaan mo na ayon po mga natutunan sa mga araw na to, hindi lamang namin dalhin ngayong taon, but for the rest of our lives, Panginoon, dahil ito po ay makakatulong sa amin to be ready, Panginoon, dahil alam po namin na sa mga nangyayari sa mundo, hindi po namin magkakailan na nalalapit na po ang iyong pagdating. Ang nais po namin, Lord God, madatnan mo kami, Panginoon, hindi lamang nasa iyong ubasan, kundi handa, Panginoon, na harapin ka, Panginoon, at marinig, Panginoon, ang iyong salita na nagagaling sa iyo, na well done, my good and faithful servant. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. I pray that you will always, Lord God, allow us, Panginoon, to hold on unto your promises at lagi po naming tayuan ang iyong mga salita. And Lord God, this life resolution of ours, Panginoon, I will be fulfilled, Panginoon, because we are, Lord God, going to make you a part of it, Panginoon. Lagi kang kasama sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga gagawin, aming desisyon, aming pong mga nais, Lord God, na matupad sa itong taong 2021. Ano man po ang aming harapin, ano man po ang aming mga pagdaanan, alam po namin na may katagumpayan dahil kasama mo kami, at ang pangako mo ay hindi mo kami iwan, hindi mo pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, and ikaw na po, Lord God, hallelujah, ang manguna sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isang narito, Panginoon. And we continue, Lord God, to ask, Lord God, hallelujah, that you will be with us until, Lord God, the rest of the night, Panginoon. Salamat po. We give to you all the glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. All right. So magandang gabi po ulit. We're so blessed about sa message night. Amen. It's about the New Year's revolution. Kanina hinanggit ni Ate Alice yung resolution eh. So we have to be resolute. Amen, to apply yung mga napag-aralan natin ngayong araw to. One thing na gusto ko dun sa message na yun, yung resolution number 4. Amen. So, hindi ko na po pa kahabaan, pero nai-highlights na kanina ni Ate Alice,
Ang sabi po doon sa verse 9 ng Proverbs chapter 3. Okay, sabi doon, honor the Lord with your wealth. No? Yung salitang honor is it is a highest way of acknowledging God in your life. So, sabi nga kanina ni Ate Alice, did you acknowledge God in your wealth? Diba? Did you acknowledge God in every blessing that you receive every day in your life? May mga pagkakataon kasi na kapag nakatanggap na tayo ng mga blessing, minsan nakakalimutan nating bigyan ng pagpapahalaga at pagpaparangal ang Diyos. Na-overtake tayo ng spirit of needs and greediness, di ba? Would you imagine kapag napasukan tayo ng spirito ng greediness, mawi-withhold mo lahat, no? Mawi-withhold mo lahat. And when you withhold something, kapag hinawakan mo ang isang bagay, hindi naman talaga matutuwa ang Diyos kasi ang Diyos kapag nagbigay siya sa iyo bukas, tapos